the respirators in the ICU, Exactly. the incubators, all those life-saving machines, no? Tama. And then would be great if you could hear from the president, di ba? Yes. But not a word. Does this president still have a tongue? Yeah. Did somebody cut off his tongue? Ma'am Lorraine, we're talking about more than 3 million population ang affected po sa isla ng Panay, including ang the popular tourist destination na Boracay. Subalit, nakakabingi pa rin po ang katahimikan There's mula none? sa presidente. Not a single statement. Not a single call na tinawagan nila ang NGCP at ang mga power distributors and power generators sa isla ng Panay kung anong nangyari at napakalaki po ng panawagan. So you mean to say, Eric, there has been no explanation from the government? for why Ang this is- nagpahayag, ma'am, kahapon ay si Secretary Lotilla. What did he say? Ang sabi niya, iniimbestigahan nila ngayon ang NGCP at ang other stakeholders kung bakit nagkaroon ng massive trip-off sa grid at trip-off sa mga planta at bakit hindi maibalik sa synchronized supply grid and distribution na dapat magkakatugma ang mga load. So, in other words, hindi niya alam kung bakit. Hindi niya maipaliwanag, ma'am, It's been 4 technically. days. Yeah, 4 days But na. that is Secretary Lotilla, magaling yan, Oo, ma'am, magaling ito. Yeah. Ang problema, ma'am, kasi the factors and variables of data are not immediately with them. Bakit? Kasi pribado ang nagmamay-ari ng NGCP. Henry C. cooperative. Jr. Yeah. Henry C. Jr. Yes. Monopolyo nila ito. Ang National Grid Corporation of the Philippines, ang MORE at saka yung mga Panay Power Plant Corporation ay pagmamay-ari ng Lopez at ng Enrique Razon. Alam So, mo, puro pribado. sinabi mo kasi, Eric, no, 4 billion, a billion a day nawawala. A billion no? a day. But that's not just even it, no? Let's just start with the discomfort of our mga Isa yun. kababayan natin, no? Ang lagi ko naaalala, sinasabi ni PRRD, kapag ka ikaw ay pumasok sa politika, dapat mahal mo ang mahihirap. Kasi Exactly. sila yung pinakawalang-wala. So, ang naiisip ko dito, yung discomfort nila, no? Yung natutulog sila, yung mga anak Sa nila, plaza pinapaypayan na, no? nila for how many? Biro mo sa plaza, natutulog ka. Di ba ganun na yung nangyayari? And I also open heard air. even the hospitals. Yes, ma'am. Nagparalyze So, ang operation. And then excuse not me, a 1 word second. from the president. 284 schools to 300 ang nag-suspend. 3 araw walang pasok na. No, but wait, it's only January 4. There's no school yet, right? May nagbalik na, ma'am. Okay. And 200, ang Panay 284. po ang 6th largest and 4th most populous island in the whole Philippines. Correct. Ganun kalaki po ang apektado. Mga 3 to 4 million population ang affected, Yes. ma'am. Sorry to say this, no? Hindi na po tayo magbulahan dito. The buck stops with the president. Kung ganito kalawak po ang impact, sabi ni ma'am, discomfort, impact to economy, kabuhayan, safety and security ng mga I'm also thinking tao. about the respirators in the ICU, Exactly. the incubators, all those life-saving machines, no? Tama. And then would be great if you could hear from the president, di ba? Yes. But not a word. Does this president still have a tongue? Yeah. Did somebody cut off his tongue? Dapat lang talaga siya magpaliwanag kasi yan ay kanyang mandato at obligasyon. So dapat may briefing dito, sina Secretary Garafel at ang ating presidente kung hindi man siya ang kanyang communications officer at mga team o kaya ang executive secretary in behalf of the president, Executive Secretary Bersamin, Ma'am Lorraine, Miss Ina at Brother Franco, maganda po yung punto na sinimula ni Ma'am Lorraine. Public welfare po ito. Hindi po ito para lamang sa isang pamilya, 2 pamilya. We're talking about, sabi ni Miss Ina, the 4th most populous island in the Philippines. And ang island ng Panay. And Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no? So why should we care? May ilaw tayo, may kuryente tayo, meron tayong aircon dito, etc. No? Yun yung gusto ko sana na hindi mawawala sa atin na porket nangyari sa malayo, sa ating mga kababayan, hindi tayo apektado. Napakaganda kasi nung nagkakapit-bisig tayo at bibigyan natin ng boses sila na walang boses ngayon kasi walang microphone doon, walang kuryente, Yes. walang internet doon. So, Correct. tayo ang magsasalita for them. No? So, sana i-practice natin parati yon kasi yung laban kasama ang bayan, magkakasama tayo dito. Yes. So, I'm really sad that At this is ma'am, happening. maririnig mo Miss Ina, Brother Franco, nagsusumamo po ang alkalde ng Iloilo City kung saan siya dudulog. Sa Department of Energy, sa Energy Regulatory Commission, sa NGCP, sinong lalapitan nila? An enormous crisis, though it is just regional at scope, but the impact to millions of people require ng ganitong intervention dapat from the president na. Hindi po ito walang pwedeng magpaliwanag, walang
Ang sabi lang ng NGCP, lulutasin nila at least today, pero walang kasiguruhan daw na maibabalik ito. Wala. This kind of contingent and very critical situation require the immediate and urgent action coming from the highest official of the land. Of course, hindi siya ang maglulutas ng kuryente na ito, but at least man lang may paliwanag sa taong bayan na tatawagan namin at mamanduan ang NGCP, ang Department of Energy at iba pang sangayon ang ahensya ng gobyerno at other critical infrastructure support of the government para maghanda sa mga posibleng medical emergency at other public safety and public welfare issues dahil almost 80 hours na po na napakalubha ng problema ng pagkawala ng supply ng kuryente doon sa isla ng Panay. And ma'am, babanggitin ko ng pangalan niya, former board member ng Iloilo, nagpapasalamat, Pablito Araneta. Dati itong kasama nila Caramon sa mga pinakaunang pioneer ng NPA. At tatay nito, dati naging mayor ng Barotac Nuevo. Sabi niya, Eric, maraming salamat at binibigyan niyo ng boses dyan sa laban kasama ang bayan, ang napakalubhang krisis namin dito ngayon sa Iloilo, at ito ngayon ay nakikinig ang mamamayan kung sino po ang dapat magbigay ng kagyat na solusyon at kalunasan sa krisis na ito na napakalubang nangyari sa pagsisimula ng taon. You know, the good thing here is that si Secretary Lotilla magaling siya. And I just sent a message to the Undersecretary of Energy, si Wimpy Fuentebella. So we're going to wait for his word, no? Magaling mag-explain yung mga yan. I'm also thinking that this is actually matagal na rin tong problema na ito eh. No, itong kuryente sa Pilipinas na pinakamahal, isa sa pinakamahal sa buong mundo. Correct. And it is really run by greedy bastards talaga, the oligarchs. So we also want to know, will this cost Henry C. something? Of course, it should cost him something, di ba? Na ganito ang ginawa niya serbisyo sa ating mga kababayan dyan. Miss Ina and Brother Franco. Okay. Actually, ang sabi ng sinisisi ngayon ng ating Department of Energy, ang NGCP, kasi meron silang pagkakataon na magbigay nga ng notice, no, na kung meron ng problema talaga, kasi ayun din pinagtataka natin na ano ba to, aksidente lang na nasira, wala namang kalamidad or anything kung bakit ganun, di ba? So nagkaroon ng power tripping na sinasabi natin, and sabi, pinoint out nila na merong 2-hour window na opportunity sana sa NGCP as systems operator to come in and prevent the system from collapsing, but there was no manual load dropping that was resorted to by NGCP during that 2-hour period. So dapat mo magpaliwanag NGCP. At ano na rin po ba ang mga susunod nating hakbang dito? Kasi ang sabi ng NGCP ngayon, supposedly by Friday, that's today, ay marirestore na ang completely, no, ang power. Pero depende pa rin pala kung makakapag-deliver ang mga power plants. Not sure na, Miss Inay. So in short, di pa rin po tayo sigurado kung kailan babalik. And truth is, hanggang ngayon habang nag-uusap tayo, pumapasok ang messages, 85% of Panay ay blackout pa. Naku. Kanino yung 15% na may kuryente, mga mayayaman? May ilang area, ma'am, na may ilang area na sa mga hotel na doon nare-restore nila. Yung sa mga hotel, marami din daw generators na. Kasi mga generators ang ginagamit, pati sa hospital. Pero nagre-reklamo na ang mga hospital management because overload na ng generation system nila na alternative lang sana for almost 24 hours lang ay ginagamit na nila for 72 hours ang capacity load nila sa generators. Correct ka, Eric. Kasi kung titignan mo yung primary cause ng interruption is yung unscheduled maintenance, ka Eric, ng mga malalaking power plants noon sa Panay, na kung saan kung maintenance ang ating pag-uusapan, dapat alam naman nila yan. At coordinated dapat yan. Coordinated dapat yan. Dahil maintenance nga, alam nila kung kailan dapat gawin. Yun yung katakataka na maraming hanggang ngayon hindi pa mabigyan ng solusyon. Pero isa sa mga bagay nga, ka Eric, para ito'y mapabilis sige pa. at mabigyan ng paraan para maibalik ang kuryente, ay kinakailangan talaga ng ating pinaka-leader na magsalita dito. Intervene talaga. Kasi yan, di ba? For example, subok na yan, ka Eric, sa nakaraang administrasyon. Di ba? Pag when the nagsalita, president speaks, ang Pangulo na hindi mo gawin yan the within rest to this follow. target na schedule, ay yari ka. Kaya talagang tatapusin mo yan. Kasi alam niya yung concern, alam niya yung kalagayan ng ating mga kababayan. Alam niya, yun nga mula sa masa para sa masa. Correct. Diba? Dahil alam niya yung karanasan ng may hirap. Frank, may pakita ko dyan sa iyo. Hindi mo na si Digong para sasabihin nila na baka si Digong na lang example namin. Wala kami magagawa. Yung talagang recent role model ng strong political governance and leadership. Si late Mayor Kido Parcon.
Pag sinabi mo sa Iloilo, Ma'am, sa Iloilo, Potutan, si Parcon, yes. si Kido Parcon, lahat yan ay kilalang kilala at parang si Digong din na pag sinabi niya, gagawin niya. Ang mga highway sa lugar, ang mga kalsada ng highway sa portion niya ay sirang-sira at matagal niya nang nirereklamo na ayusin at may project na may kontraktor na. Hindi ko nababanggitin ang kontraktor na ito. At umabot ng 3 buwan, hindi natatapos. Dapat 60 days lang. At paparating ang iba pang mga guest galing sa abroad sa kanyang bayan. Tinawagan talaga niya as alkalde. Ang kontraktor, hindi na siya dumaan ng DPWH. Siguruhin mong matapos yan in 3 days. At pag hindi mo ginawa yan, huwag kang magpakita sa isla ng Panay. At kapag sinabi ni Kido Parcon yan sa Iloilo, mangyayari yan. Wala pang 2 days tapos. Ibig sabihin, political will ito. Yeah. Why can't the President order directly that the DOA give warning to NGCP? Kasi pribado yan eh. Monopolyo ng bilyon ng ganansya ang nakukuha nila, and yet wala silang maayos na pag-solve sa problemang ito na ang pinagmulan itinuturo na initially ng mga datos na sa kanila nang galing ang problema dahil hindi nila na-traffic ang load, ang distribution versus sa capacity load and system load. Ibig sabihin, ang may kasalanan, ang binigyan ng otoridad na negosyohan niya ang pag-traffic ng system o ang tinatawag na grid and transmission, which is sa kamayan ng NGCP. At ang iba pang mga factors nito, kailangan gumalaw na ang ahensya ng gobyerno para magkaroon ng immediate welfare and mitigating purpose ng mga pag-mobilize ng government agencies sa isla ng Panay sapagkat nananawagan na ang mga local government officials sa ating national government to intervene immediately. And yet, we hear nothing, not a single word from Malacanang, especially from the President. Kaya nga nagseselos ang ilan sa ating mga kababayan dahil sa Japan, na wala naman talagang, may mga apektadong Pilipino, ay doon may nakahandang tulong ang ating naglabas ng statement, naglabas ng pahayag. Agad ang ating Pangulo doon sa Japan na handa silang tumulong, handa silang magbigay ng tulong sa mga apektado. Pero kung titingnan po natin ay tila mas matindi ang kalagayan dito po sa loob ng ating bansa. At ayun ang nangangailangan ng inyong pahayag na para naman mabigyan, kasi iba kasi pag meron mismong magiging pahayag ang ating Pangulo, ganun kabigat. At ikaw ang inaasahan na leader ng bawat Pilipino na umaasa sila na makakarinig man lang. Correct. Ng something sa inyo na magbibigay sa kanila ng at least magbubos sa kanilang what do you call that, Eric? Sa kanilang pag-asa na malulunasan ang kanilang gipit na kalagayan. Yan, yung ganun. Kasi Pangulo, ikaw ang pinaka-leader na inaasahan ng bawat Pilipino i-elevate sa oras na kalagayan. natin, Frank, Ma'am Lorraine, i-elevate na natin sa kung gaano kahalaga ang papel ng isang Pangulo na may decisive leadership and clear direction of strong governance. Si Pangulong Duterte nang tinakot ng mga malaking bilyonaryong oligarkong monopolista sa negosyo ng tubig, ang mga mamamayan na magpapataw sila ng 12 pesos and 50 centavos per cubic meter sa bawat mga konsumidor sa buong Metro Manila at paligid nito. Wala pang 2 araw sinabi ni Pangulong Duterte, itigil nyo yan at kapag itinuloy nyo yan, may kalalagyan kayo. Iti-take over ng pamahalaan at ng military ang mga facilities nyo at idideklara ko ang crisis situation sa tubig at kami magpapatakbo ng inyong mga linya sapagkat ang tubig na yan ay bahagi ng patrimonya ng bansa. Meaning, pagmamayari yan ng taong bayan na ginagamit yung negosyo na tubong lugaw. Umatras dyan ang mga bilyonaryo kagaya ng Pangilinan, Lopez at mga Ayala. Yan po ang hinahanap natin. And not only that, Eric, he also said, PRRD also said, the former president also said, if by 12 noon, wala pa ring tubig dito sa Manila. Lagot kayo sa akin. And within seconds, there was water. There was water. This is what it really means now when you are in the office of the president. Exactly. That kind of power that you have, you can use and you should use for the Filipino people, not for yourself. Correct. Yan. At, So, yan ka, Eric. Klaro ha? Yan. Yes, kaya muli, binibigyang linaw natin dito yung mga pangunahing issue dito sa ating bansa na kinakailangan tugunan ng ating pamahalaan. At isa na lang dito, itong nangyayari nga sa Western Visayas na talaga namang hindi basta-basta ang kanilang kalagayan. Isipin mo na lang, Eric, yung mga may negosyo na mga karning baboy, na bulok ang kanilang mga paninda sa mga merkado.
at iba pang mga negosyo. Pagdating sa ekonomiya ay tila bumabagsak. Hindi tila, talaga babagsak And talaga. looking at Dahil sa people na kalagayan natutulog nito. sa plaza, sa labas ng mga simbahan, Miss Ina, dahil may open spaces, hindi po yan tama dahil tayo po ay may pamahalaan. Bakit tayo ang maninikluhod sa kalagayan na ang mga bilyonaryong nagkokontrol ng negosyo ng industriya kagaya ng kuryente ay halos walang pakialam kung may kuryente o may supply ng power ang mga lugar na nakakaapekto ng 3 hanggang 4 na milyong populasyon ng mamamayan. Pwede ba yon? Na walang gagawin ang intervensyon ng pamahalaan natin? Coming from the President especially? Miss Ina, dahil dyan ay pupuntahan natin ang pangalawang Yes. topic natin, Brother Franco. We hope na si Secretary Popo Letelier at pati si Yusek Wempi 2020 Bilyamam, no? Yeah, okay. yes. Magagaling Galing naman yun. ang mga ito. Gagaling yun. But Yeah. of course, iba, sabi ni Ma'am Lorraine, agree kami ni Miss Ina at Brother Franco, kung ang Pangulo ng Bansa ang naglalahad ng kapangyarihan para gumalaw ang mga insensitive and seemingly ay nag-aalangan na mga actors in the industry of power para lutasin ang krisis ng kuryente at supply ng kuryente sa isla ng Panay at paligid ng Western Visayas.